katapusan, sisiklab ang pinakamatinding laban. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang anak ko. Habang kausap ni Aling Nadia si Melanie sa cellphone ay muntik na siyang masagasahan ng itim na van, kaya agad-agad siyang tumakbo dahil alam niyang mga tauhan yun ni Jaime. Sa pag-uwi naman nila Justine ay sinabihan siya ni Jaime na tama ang ginawa niya, na niligtas niya ang buhay ng mami niya at okay lang na kahit napatay niya si Diego, lalo't alam ng mga tauhan niya kung anong gagawin nila sa bangkay nito. At sanay na din ang mga tao niya na magligpit ng mga kalat, na agad namang sinabi ni Justine na nakatakas si Aling Nadia at agad ding sinabihan ni Mercedes ang matanda na baka magsalita siya, na prinisinta pa ni Justine ang sarili niya na agad namang pumayag si Jaime, pero nagmakaawa si Mercedes na wag nilang idadamay si Justine na kinainisan ng binata, lalo na ng kampihan ni Jaime. Sabay sinumbat niya kay Mercedes na wag siyang umasta na parang wala pa siyang napapatay, pero nangatwiran si Mercedes na aksidente ang nangyari, na agad sinabi ni Justine na si Diego ang nagtapon sa katawan ni Christine, pero hinayaan niyang nabuhay si Moises. Kaya agad namang sinabi ni Jaime na yun ang pagkakamali ng mami niya, dahil inutos niya kay Diego na ibalik si Moises sa sarili niyang pamilya, na maling-mali yun na naging desisyon niya. Kaya nalahimik na lang si Mercedes sa mga sandaling yan. May inutusan naman sila Matias na magmasid sa planta ng droga ni Mayor Lorenzo, na agad silang sumugod nang makaalis ang ibang bantay, habang todo dasal naman si Moises para sa proteksyon nila Rafael at Matias, maging ang mga kasamahan nila, na gamitin sila para matigil na ang kasamaan sa Pilapil, na ibalik sila sa kanila ng ligtas. Binili naman ni Mayor Lorenzo yung right hand niya, na sila Rafael na ang lumapit sa kanila, kaya hindi nila dapat sayangin ang pagkakataon na kailangan nilang siguraduhin na may ireregalo siya kay Jaime, na binili niyang patayin na nila si Matias maging ang lahat ng mga kasamahan niya. Walang kamalay-malay sila Matias na spy ni Mayor Lorenzo si Homer, kaya naitip na niya ito bago pa sila sumugod. Tinanong naman ni Rafael sa isang kasamahan nila kung nasaan si Homer, dahil wala na sa likod nila, na nakapasok na pala sa compound at kasama na ng mga tauhan ni Mayor Lorenzo na nag-aabang sa kanilang pagsugod. Habang nakahalata naman si Matias nang nakita niyang nagsidatingan ang mga tauhan ni Mayor Lorenzo, na parang nakahanda sila, kaya sanabihan niya ang mga kasamahan niya na natunugan sila. Kaya kailangan nilang antayin ang gabi bago sila sumugod, na binili niya yung isang kasama niya na sabihan nila si Rafael dahil humiwalay sila. Kinagabihan naman, habang tulog na sila Mang Estong, ay gising pa si Moises, kung saan naalala niya si Rafael at ang huling usapan nila, na handa na siyang harapin ang lahat ng kinasasangkutan nila, maging ang pagpatay ni Justine kay Roland ay kailangan na niyang pagbayaran, na kahit pinagbawalan siya ni Mang Estong ay sinundan pa rin niya sila Rafael at Matias. Nang magkaroon naman ng pagkakataon sila Matias ay sumugod na sila, kaya nakipagbarilan sila sa mga tauhan ni Mayor Lorenzo, at nagulat si Matias nang makita niya si Homer na kasama ng mga kalaban nila, kaya napagtanto niya siya ang trumaydor sa kanila. Habang tagumpay naman sila Rafael na napasok nila yung underground kung saan ginagawa ang mga droga, at madaming napatay sa mga tauhan ni Mayor Lorenzo, kung saan susunugin niya ang lugar. Dahil sumunod naman si Moises kila Rafael, ay siya ang makukuha ng mga tauhan ni Mayor Lorenzo, na ang binata ang ireregalo niya kay Jaime. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga huling episode. Marami pong salamat.